yan, maririnig natin yan. Pero dito sa Bible, mga kapatid, gusto kong ipaunawa ito sa ating mabuti at ito ay pangako po ng ating Panginoong Jesucristo na nung siya ay nabuhay na magmuli at siya ay nakita ng, kung hindi ako nagkakamali, si Mary Magdalene. Gusto siyang hawakan ng Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nalulwalhati o hindi pa ako umaakyat sa Ama. Humayo ka, kundi humayo ka, sabihin mo sa mga alagad, sa mga kapatid sa Panginoon na siya ay buhay. Amen po? So, nangyari po yun 2,000 years ago. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na magmuli. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, hindi na po siya mamamatay muli. Amen? Amen po ba? Amen. Okay. So, kung meron man tayo naririnig, mga kapatid, na mamamatay ang Panginoon sa mahal na araw, hindi po yun mangyayari. Amen? Yun ay pag-aalaala lang po yun. Amen? Pag-aalaala lang po yun. Inaalala mong namatay. Hindi siya literal na mamamatay uli. Nakatulad nung 2,000 years ago na siya ay ipinako sa krus and on the third day, He rose again from the dead. O, amen po? Ngayon, nung siya umakyat sa langit, mga kapatid, on the day of Pentecost, ibinaba ng Panginoon ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. At ito ang nais ng Panginoon na mangyari hanggang sa panahon natin ngayon. Na lumipas na po ang 2,000 years, mga kapatid. Ngayon po ay 2024 years na po. Ang nakalipas, 2024 years na po ngayon, nais pa rin ng Panginoon na tanggapin natin ito. Amen? Sapagkat ang Diyos noon, ngayon, at siyang darating ay hindi po nagbabago. Siya pa rin po yun. Amen po? Kaya ito ay kailangan nating tanggapin, maging sa panahon natin ngayon, tanggapin po natin to. Sapagkat ang isang mananampalataya, mga kapatid, once you are saved, you have the indwelling of the Holy Spirit. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, "Come to me who are thirst." Tingnan nyo ha, hindi pa namamatay ang Panginoon Jesucristo, pero sabi niya, "Come to me all of you who are thirst, and let him drink." Uminom kayo sa akin. Sapagkat nasusulat, sabi niya, "Sino mang nananampalataya sa akin, mula sa kanyang puso, dadaloy ang tubig ng buhay," o ang tubig na nagbibigay, o ang tubig ng buhay, will flow rivers of living water. Tubig na nagbibigay buhay. Ano yung pagdadaloy yung tubig na nagbibigay buhay? Ang tinutukoy po noon, mga kapatid, ano sabi doon sa verse 39? Ang tinutukoy niya ay ang Espiritu Santo na tatanggapin ng lahat ng sinumang nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ba tayo nananampalataya ngayon? Amen. Kung nananampalataya ka, tanggapin mo ang Espiritu Santo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, "Come to me, all of you who are thirst." Saan tayo thirst? Saan tayo nauuhaw? Uhaw po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Uhaw po tayo sa pagmamahal, sa proteksyon, sa pag-iingat, sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Uhaw po tayo sa pag-guide sa buhay natin. Ang Panginoon ang nagtuturo sa buhay natin ng daan, ng tama, ng daan, ng buhay. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through only one, me." Singular. Kaya wala nang ibang kailangan tayo, mga kapatid, sa buhay natin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Receive the Lord Jesus Christ, come to Him by faith. Amen po. Kaya tayo nananampalataya. Ang pananampalataya ay pakikinig at pakikinig ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya sa mga oras na ito, tayo po ngayon, mga kapatid, ay nagkakaroon ng pananampalataya. Kung sasabihin mo, "Ako, hindi pa ako nananampalataya." Ngayon, nagsisimula ka ng manampalataya sapagkat ikaw ay nakikinig at ikaw ay patuloy na makikinig dahil sa iyong pakikinig tungkol sa pangangaral kay Kristo, nagkakaroon ka ngayon ng pananampalataya. And that is what we call faith.
Everybody say faith. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen? Sa ngalan ng Ama, alam natin, yun yung Diyos. Sa ngalan ng Anak, alam natin, yun yung si Jesus Christ. Sa ngalan ng Espiritu Santo, yun yung Espiritu na ibinibigay sa iyo. Everybody say amen. Yun yung Espiritu. Tinanggap natin po yun. Once you are saved and you believe in the Lord Jesus Christ, there's no other way of salvation but to believe in the only Son of God, the Savior, the Lord. He is Jesus Christ. Not the religion, but the relationship. You have the relationship with our Lord Jesus Christ. You receive Him as your Lord and your Savior. And when you believe that, mga kapatid, sa puso mo, you are saved and you have the indwelling of the Holy Spirit in you. Amen. You cannot be saved without the Holy Spirit. Ulitin ko mga kapatid, hindi ka maliligtas kung wala sa iyo ang Espiritu Santo. And that is why you are born again. Ikaw ay ipinanganak na muli sa Espiritu Santo. So the Holy Spirit is in you. Amen po? Ipinanganak sa iyo yung tinatawag na spirit man. Meron tayong spirit man. Ito, body. Ito yung body. Soul man. Yung soul mo, yun yung emotion, yun yung mind, yun yung will mo, yun po yung understanding mo, that is your soul. But actually, you are spirit. Ang tao, nilikha ng Diyos, mga kapatid, na kalarawan niya, kawangis niya. Paano ka naging kalarawan ng Diyos? Ikaw ay nilikha ng Diyos, hindi basta sinabi lang. Ikaw ay hiningahan sa ilong. At yung hininga sa iyo, yun ay espiritu ng Diyos. Kaya ang tao, mga kapatid, kung hindi nagkasala, ang tao walang kamatayan. He is eternal. But because man sin, because of Adam, mga kapatid, ang tao ay nagkaroon ng kamatayan. Ano po? So, nung nagkaroon siya ng kamatayan, ang Diyos ay mayroong kaligtasan na inihanda. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi kanina, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, will not perish, but have everlasting life. When you believe in the Lord Jesus Christ, you receive the everlasting life. You will have the everlasting life. Amen? At ito ay tinatanggap natin the moment you believe in the Lord Jesus Christ. You have the Holy Spirit in you. Amen po? Nakikinig ko ba lahat, mga kapatid? So, it is one thing to be that the Holy Spirit is indwelling. Pag sinabing dwelling, yung nandyan siya, nananahan siya sa'yo. Amen po? It is one thing for Him, the Holy Spirit, to be there in you. Na siya nasa loob mo. Sabihin natin, nasa loob ko. Nasa loob. Yan, nasa puso ko. Yan, nandyan siya sa puso mo. Yung Espiritu niya, nasa siya sa atin. Once na nanampalataya tayo sa Panginoon Kristo, tinanggap natin siya, nasa atin. Sumasa atin, pumapasok sa atin, nananahan sa atin, ang Espiritu Santo. Amen po? Amen. Sabi niya, He who believes in me, out of his belly, mula sa kanyang puso, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. At ang tinutukoy ng Panginoon na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay, walang iba, ang Espiritu Santo na ipagkakaloob ng Panginoon after He died, He rose again, and ascended up to heaven. Yun ang pinagkakaloob ng ating Panginoon Jesucristo. Kailangan po natin ng Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tagalogin ko, isang bagay na tayo, yung Espiritu, nandun sa loob natin. Espiritu ng Diyos. Yung iba hindi maintindihan yung Espiritu. Kapag ang tao namatay, buha nyo,
Kapag ang tao namatay, ang namamatay sa kanya, yung kanyang katawan. Pero ang espiritu, buhay. Okay po? Amen. Kaya pag nagburol ang yung patay, ibinurol, nilagay sa ataol, mga kapatid, wala pong espiritu yon. Wala rin ang kaluluwa doon. Naroon yung kanyang katawan. Ang espiritu nasaan? Kung siya ay mabuti, tinanggap niya ang ating Panginoon Kristo, diretso po siya sa ating Panginoong Kristo. Pero kung siya ay masama, hindi niya tinanggap ang ating Panginoon Kristo, diretso po siya saan? Saan po? O, kayo may sabi niyan, mga kapatid. Ang impyerno, mga kapatid, hindi ginawa ng Diyos yan para sa tao. Ginawa ng Diyos ang impyerno para kay Satanas. Kaya, bakit napunta ang tao sa impyerno? Sapagkat ang tao, kanino sumunod? Kaya nagkasala? Kay Satanas. Kaya lahat ng sumunod kay Satanas, kung saan si Satanas, doon po siya pupunta. Maliwanag po ba? Amen. Ang lahat ng sumunod sa ating Panginoon Kristo, kung saan pumunta ang ating Panginoon Kristo, doon siya pupunta. Galing nyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, kung saan ako naroon, naroon din ang aking mga anak. Sabi din ni Satanas, kung saan ako naroon, naroon din ang kanyang mga anak. Sinong may gusto sumama kay Satanas? Wala po. Mag-isa na lang siya. Sapagkat tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. And we have the Holy Spirit in us. You must believe that. Huwag nyo lang itong pakinggan, ha? Sabi ni Pastor Ganande. You must believe. Believe it. That Christ in you, the Holy Spirit in you. Because it is one thing that the Holy Spirit is indwelling. He is in you. And it is another thing that I will be in Him. Sa Tagalog, isang bagay na ang Espiritu nasa atin. Another na bagay na tayo naman ang naroon sa Espiritu Santo. Nasa atin siya, tayo naman ay nasa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, ang Ama ay sumasa akin at ako naman ay sumasa Ama. You are created in the image of Him. Amen? Kaya tayo, ang Espiritu sumasa atin o nasa atin na, tayo naman ay sumasa Espiritu rin. Nasa Espiritu. Kaya may tinatawag na baptism in the Holy Spirit. Kaya baptism, the word baptism in Greek word is baptizo. Ang ibig sabihin ng baptizo is to immerse, to submerge. Sa Tagalog, ilubog. Baptizo, lumubog. Amen? Amen po? Kaya, when you are baptized in the Holy Spirit, mga kapatid, you are immersed in the Holy Spirit. You are submerged in the Holy Spirit. You are baptized in the Holy Spirit. You are in the Holy Spirit. You are baptized, you are in the Holy Spirit. Kaya kapag uminom tayo ng tubig, it is one thing pag uminom tayo ng tubig, nasaan yung tubig? Pag ininom ko ang tubig, nasaan na? The water is in me. Amen? And it's another thing for me to go into the water. Ano yun? Dive into the swimming pool. When I dive into the swimming pool, I am in the water. Amen? Pag ininom ko ang tubig, the water is in me. In me. Water in me. Pag ako dumive sa tubig, I am in the water. Baptized in the water. Submerged in the water. Immersed in the water. Immersed in the Holy Spirit. Everybody say amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, dahil po dito, ang sabi ng Panginoon sa Acts chapter 1, verse 4, ito ang sabi ng Panginoon sa mga alagad niya nung siya ay bago umakyat sa langit. Ito ay kanyang sinabi. Sa 1 verse 4, and being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. So do not go out, do not depart, kundi sabi niya maghintay kayo, mag-stay kayo at maghintay kayo sa Jerusalem
sa pagdating ng pangako ng Ama. The promise of the Father. Everybody say amen? Amen. Kaya, pag sinabing the promise, isang pangako lang ang tinutukoy doon mga kapatid. The only promise. Alam natin, ang Diyos mga kapatid, maraming ibinigay na pangako. Sa Israel, nung lumang tipan, marami siyang ibinigay na pangako. At ang mga pangako na ito, mga kapatid, ay ibinigay sa kanila, pero merong isang pangako, mga kapatid, na alam ng lahat. Nakuha nyo? Maraming pangako ibinigay ang Diyos sa Israel in the Old Testament, pero may isang pangako na alam ng lahat. It is the promise of the Father. Alam ng lahat yun. At ito ay hinihintay nila, at ito ay laging ipinapaalala sa kanila ng mga propeta, katulad ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Joel, even Haggai. Pinaalala sa kanila to na ang Panginoon, ano yung pangako na yun? Ang Panginoon, ibubuhos niya ang kanyang espiritu doon sa in all the flesh. Lahat ng laman, ibubuhos niya po yun. Kung babasahin natin sa Joel chapter 2, verse 28, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit in all flesh." Everybody say, all flesh. All flesh. Sa lahat po ng laman. Ano po ba tayo? Laman. Ibubuhos ng Panginoon ang sa lahat, ang espiritu sa lahat ng laman. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old man shall dream dreams. Your young men shall see visions. Amen po. On the day, ito pinangako po ito ng Panginoon sa pamamagitan ni Joel. Binanggit po niya, panahon ni Joel to. On the day of Pentecost, sa aklat po ng Acts, nangyari po ito. On the day of Pentecost, sa chapter 2. Basahin po natin. Nagtaka po sila sapagkat sila ay nagsalita sa iba't ibang wika. At ang sabi ng ilan sa kanila, mga kapatid, sabi niya, bakit? Lasing ba yung mga tao na to? Sabi nila, di ba? Kaya si Peter ay tumayo. At ang sabi ni Peter, verse 14, sige, pakibasa po sa Tagalog, sa 16, di ba? But this is what spoken by the prophet Joel. Isipin niyo mga kapatid, nangyari po, pinapahayag po ito ni Joel, tagal, in the Old Testament, pero on the day of Pentecost, after 50 days na ang Panginoon ay umakyat sa langit, on the day of Pentecost, mababasa po natin dyan, ibinuhos ng Panginoon ng Espiritu Santo. Kaya nagulat ang mga nandoon because it was a feast, mga kapatid. Nakita nila o narinig nila na ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay nagsalita sa iba't ibang wika. Kaya akala nila lasing. Alam niyo lasing mga kapatid kung paano magsalita? Ha? Alam niyo po? Ay siya sa bahay siya sa ay siya hakid mo sa bahay namin. Diba? Amen? Mga nga yan. Nakuha niyo po? Hello? Sa tingin nyo, diretso magsalita nung nalasing mga kapatid. Hey guys, what's up man? What do you want? Hindi po gano'n nalasing mga kapatid, nalasing. Bahay namin siya. Asya dyan, hindi kita kalala. Ganyan, di ba? Sabi, mga lasing yan, kasi bakit? Hindi nila naintindihan yung sinasabi. Maliwanag po? Tumayo ngayon si Pedro. Si Pedro na alagad. Sabi niya, hindi lasing mga tao ito. Nangyari po ngayon yung hula ni Joel. Na ang pangako ng Diyos, ibinuhos sa kanila ang Espiritu Santo. At sila ay pagkakaluban ng Espiritu Santo, lahat ang laman. Lahat ng tao. Pero sino inuna nung time na yon? Yung mga alagad. Bakit? Sapagkat sila ang unang nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya simula po noon, nangaral na po sila. Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya ito ngayon, pinag-aaralan po natin, pinakikinggan po natin, o binabasa po natin para maintindihan natin kung ano yung aktual na nangyari nung panahon noon, sapagkat yung panahon noon ay nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Amen?
hanggang sa panahon ngayon, ito ang kailangan nating tanggapin. Kasi ang tagal na natin kilala ang Panginoon Kristo, pero ang sabi ng iba, hindi ko alam ang Espiritu Santo. Hindi ko alam na may tatanggapin na Espiritu Santo ang tao. Ang alam ko, nananampalataya lang ako. Oo, nananampalataya ka, pero kailangan mong tanggapin ang baptism in the Holy Spirit. Amen? Oh. So, naintindihan po natin na nangyari po yon nung panahon ni Peter at sa panahon natin ngayon mga kapatid, ito ay gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Kaya nga, pag sinabing the promise of the Father, isa lang ang tinutukoy nun. Alam nila na itong pangako na ito, walang iba mga kapatid. Sa lahat ng mga pangako ng Diyos, ito yung isang pangako na alam ng lahat. Kasi ito yung pangako ng Diyos na yung Espiritu niya ipagkakaloob sa atin. Hindi pa na ipagkakaloob ang Espiritu sa kanila sapagkat hindi pa naluluwalhati ang Diyos. Ano ibig sabihin ng ang ating Panginoon Kristo? Ano ibig sabihin na hindi pa naluluwalhati? Ano ba ang ginawa ng Panginoon Kristo dito sa lupa? Di ba siya namatay sa krus? At nung siya namatay sa krus, bakit siya kailangan mamatay sa krus? Sapagkat tinanggap niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Siya ang nagbuwis, siya ang nagtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi matutubos ang kasalanan mo kung hindi ka mananampalataya sa Kanya. Kapag hindi ka nananampalataya sa Kanya, ikaw ang tutubos ng sarili mong kasalanan. Amen? At ang kasalanan mo, hindi yung pagsisinungaling, hindi yung panloloko mo, hindi yung pandaraya mo, hindi yung pangangalunya mo mga kapatid. Ang kasalanan po natin ay yung mismong ginawang kasalanan ni Adam. Amen. We become sinner not because we sin. We become sinners because of what Adam did. Tayo ay naging makasalanan, hindi sa tayo nagkasala. Tayo ay naging makasalanan dahil sa kasalanan ni Adam. Si Adam ang pinaka-ama ng lahat ng tao. Si Eva ang ina ng lahat ng tao. Amen? Pinanganak ka sa lahi ni Adam. Kaya ang dugo ni Adam na madumi, na may kasalanan, bahid ng kasalanan, dumadaloy sa lahat ng tao. Kahit ang kasalanan niya ay hindi katulad ng ginawa ni Adam. Katulad din sa panahon natin ngayon, kung ang lolo mo ay may sakit na alta presyon, cancer, ikaw na apo-apuhan, may sigurado. Sasabihin ng doktor, alamin mo ang lahi mo, baka lahi ka ng may cancer. Alamin mo lahi mo, baka lahi ka ng mga madaling mamatay. Bakit? Lahi mo kasi yun eh. Dugo nun, dugo mo. The same thing, si Adam. Siya ang pinagmula ng lahat ng tao. Amen po? Kaya kailangan natin ang pangalawang Adam. Bakit natin kailangan si Kristo? Because He is the second Adam. Gusto ng Panginoon ay panganak tayo muli sa paraan ng Diyos at hindi sa paraan ng tao. Sa paraan ng tao, yun, nagsibing si Eva at si Adan. Yun ang paraan ng tao. Tama po ba mga kapatid? Pero yung paraan ng Diyos, hindi po. Manampalataya ka sa ating Panginoon Kristo and you will be saved. Ang buhay ni Kristo na inialay niya sa krus mga kapatid, ay pag-aalay ng buhay para sa lahat ng ating mga kasalanan. And God was pleased. Natuwa ang Panginoon doon sa kamatayan ni Kristo. Sapagkat dahil sa kamatayan ni Kristo, lahat ng tao ay nahugasan sa kanyang mga kasalanan. Nang naibuhos niya ang kanyang dugo. Without shedding of blood, there is no remission of sins. Hindi tayo naliligtas mga kapatid ng dugo ng manok. Dugo ng baboy. Nakaya niyo ba mga kapatid? Na kapag ikaw may sakit, ay, nako. Magdala ka rito ng manok. Liliigan natin. Kailangan patuloyin natin yung dugo ng manok. Hindi po mga kapatid. Dugo po ni Kristo ang nag-aalis ng kasalanan ng lahat ng tao. And the only para mapakinabangan natin yon, you must believe. Say believe. Amen. Manampalataya ka. Hindi lang, memorize ko na yan, memorize, hindi. Ang memorize, nasa isip. Ang pananampalataya, nasa puso. Palakpakan natin ang Panginoon.
Nasa puso. Walang pananampalataya sa nguso. Nasa puso. Wala sa isip. Pag-isip ang pananampalataya mo, magiging magaling ka, magiging mayaman ka, magiging mayabang ka. Pero pag ang pananampalataya mo nasa puso, you become humble and you believe in the Lord Jesus Christ and you trust in the Lord Jesus Christ of what He has done at the cross for you. Everybody say amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, naiintindihan po natin yan. Kaya nga, even Paul, mga kapatid, ay nangaral at ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Pablo, the reason why Jesus redeemed us from the curse of the law, you know why? Alam niyo ba kung bakit tayo tinubos ng Panginoon Jesucristo? Sa ating sabi niya, from the curse of the law, sa sumpa ng kautusan. Lahat ng tao, mga kapatid, nagkasala sa kautusan. Yun ang kasalanan. If you will define sin, sin is lawlessness. Sin is yung pag-break the law, when you break the law. Lahat po tayo nagkasala doon sa pag-break na yon ng kautusan. At sabi niya, Christ redeemed us from the curse of the law, having curse for us. Basahin na po natin mga kapatid, hindi ko makakuha. Sa chapter 3 ng Galatians, verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So si Jesus Christ, mga kapatid, ang sabi sa kautusan, ang sino mang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa. Si Jesus Christ, mga kapatid, ay naging isang sumpa sa atin, para sa atin. Amen? Ano po ba mga kapatid? Pag ikaw nabitin sa puno, mga kapatid, ang tawag sa iyo, sinumpa. Andiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Alam niyo po, nung mamatay si Judas, nagpakamatay siya, anong tawag sa kanya? Ayun, sinumpa siya eh. Maliwanag po. For us, mga kapatid, bakit tayo sinumpa? Dahil po sa kasalanan. Kaya nga, ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, siya ay naging sumpa para sa atin doon sa krus. At ang reason, mga kapatid, ituloy natin yung basa sa verse 14, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. In Christ. Where are we? We are in Christ. That the blessing of Abraham might receive upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ano yung pangako? Ito po yung pangako. Yung Espiritu Santo. Kaya nga even si Cornelio, mga kapatid, nung banggitin ni Peter, sabi niya, anyone who believes in Him will receive the forgiveness of sins. Immediately, mga kapatid. Hindi pa po natatapos si Pedro sa kanyang pangaral because of that word. Sabi niya, everyone who believes in Him will receive the remission, will receive the forgiveness of sins. Manampalataya ka lang sa Panginoon Kristo, you will receive the forgiveness of sins. And the Holy Spirit fell upon those who heard the word that they heard, na pinatawad. Maliwanag po mga kapatid, bakit kailangan patawarin muna ang kasalanan? Kaya nga kailangan manampalataya ka, kasi kung hindi ka mananampalataya, hindi ka patatawarin sa kasalanan. Amen? At kapag hindi ka pinatawad sa kasalanan, the Holy Spirit will not come upon you. Because the Holy Spirit will not dwell sa isang taong makasalanan. Pag tinanggap mo si Kristo, you are no longer sinner. You are now forgiven. Everybody say amen. Amen. If you believe the Lord Jesus Christ, you are no longer sinner. In the eyes of God, you are now born again Christian. You have now the new life. You are now a new creation. All things pass away. Behold, all things become new. Lahat ng luma na babago. Kaya yung Espiritu na tinanggap mo yun, mga kapatid, yun ang nagbibigay ng bagong buhay sa'yo. Hindi ikaw ang nagbibigay ng bagong buhay. Hindi ikaw ang nagbabagong buhay. Yung Espiritu na tinanggap mo sa Panginoon, yun ang magbibigay ng buhay sa iyo. Amen. Kaya mahalaga na intindihan natin at
napapakinggan natin ang pangangaral tungkol sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat ang tinatanggap natin, pag-akyat natin sa langit mga kapatid, ang tinitingnan doon, do you believe in the Lord Jesus Christ? Hindi yung tinatanong, gumawa ka ba ng mabuti sa baba? Hindi po. Ang tinitingnan doon, if you have Christ, if you are in Christ. Kung ikaw ay na kay Kristo. Everybody say amen? Amen. So, all the blessings, lahat, sabi nga, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Yung blessing na sinasabi na to mga kapatid, lahat po ng blessing na alam natin na binigay ng Diyos sa tao, mga kapatid, ito ay nag-uumpisa doon sa pagtanggap natin ng Espiritu ng Diyos. Amen. Sabi niya, we are redeemed from the curse. Jesus Christ redeemed us from the curse of the law. Diba? Amen? Ang sabi diyan, sa English yan sabi dito? Having become a curse for us, as it is written, cursed is everyone who hangs on the tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Might come upon the Gentiles, para ipagkaloob o dumating sa kanya ang mga pangako ng Diyos kay Abraham. Tingnan niyo si Abraham mga kapatid, kung anong nangyari kay Abraham. Si Abraham hindi magkaanak. Tama ba mga kapatid? Pero ibinigay pa rin ng Diyos na magkaroon siya ng anak noong siya ay 100 years old na. Tama po ba mga kapatid? At lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay tinupad ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga inapo. Yung tinatawag sila Isaac and then Jacob. And today mga kapatid, si Israel. Yung Israel na yun mga kapatid, mga anak po ni Abraham yan po yung 12 tribes of Israel. Hanggang ngayon, pag pumunta kayo sa Israel, nandun po yung lahi ni mga anak ni Jacob o lahi ni Abraham. And even Jesus Christ came sa linya ni Abraham. Even Jesus Christ, lahi po siya ni Abraham. Bakit natin nasabing lahi siya ni Abraham? Sapagkat si Abraham, ang naging anak ay sino? Si Isaac. Sino ang naging anak ni Isaac? Si Jacob. Sino ang naging anak ni Jacob? The 12 tribes of Israel. Sa 12 tribes of Israel, mga kapatid, nandun po si Simon, nandun po si Levi, nandun po si Judah. Si Judah, mga kapatid, yung lahi ni Judah, doon nanggaling ang lahat ng hari. At sino ang unang haring nakuha ang puso ng Diyos? Sino? Sino yung hari? David. Galing po kay Judah. Kaya nga siya, Judah. Kung naalala nyo, sa lahi ni Judah. Even in Israel, there is Judea. From the word Judah. Judea. The word Judah. Amen? Amen po. So, si Jesus Christ nanggaling po sa lahi ni Judah. Bakit? Ang anak ni Judah, pag tinuloy-tuloy niyo yung mga kapatid, si David. Si Solomon. Nung pababa. Tama po? Hanggang sa dumating si Joseph. Si Joseph na tatay ni Jesus Christ. Tama po? Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Galing po yan doon sa, pag sinusog yan, nandiyan po sa Matthew, sa aklat ng Matthew. Pag binasa niyo yan, yung lineage po ni Joseph na tatay ni Jesus Christ, galing po doon kay David. Kaya si panahon na yon, although ang hari doon si Herodes, pero ayon sa Israel, yung linya ng Israel, ang dapat na magmana ng hari nung time na yon, hindi po si Herodes, kundi si Joseph. Kasi siya yung talagang royal blood. Hari. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Ganon din po si Mary. Si Mary, yung anak naman nung kabila. Kasi may mga anak pa si David na iba. Yan. So, hindi history yung pinag-aaral natin. Sinabi ko lang yan para malaman natin mga kapatid. Amen po ba? Amen. Ha? At alam natin na pag sinabing Jesus Christ, hindi siya ipinanganak sa laman. Siya ay ipinanganak sa Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat si Joseph, hindi po niya sinipingan si Mary. Nung malaman ni Joseph, Pasko yun mga kapatid. Tama po ba? Nung ipinanganak si Jesus Christ. Amen po? Pero bago magbuntis si Mary, nalaman po ni Joseph, magkasintahan sila, buntis si Mary,
Sabi niya, bakit nabuntis? Wala namang kaming ginagawa. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Wala namang kaming ginagawa. Bakit siya buntis? Alam niyo nung panahon noon sa Israel, kapag may ganong nabuntis, ayon sa kautusan, ano ang utos ni Moses? Panluloko yun. Pangalo niya yun. O pakikiapid. Kahit kayo magkasintahan, nasira yung inyong relasyon, pagkakasintahan nyo, dahil nabuntis yung isa, mga kapatid, babatuhin hanggang sa mamatay. Amen. So, para iligtas ni Joseph si Mary sa ganong kahihiyan, umiwas po si Joseph. Para si Mary, hindi niya sasabihin na kung saan nangyari sa kanya, kung ano nangyari sa kanya, walang kinalaman. Nakuha niyo po mga kapatid. So, umiwas siya. Pero ang Panginoon, alam ang totoo. Kaya kinausap ng Panginoon si Joseph. Sabi ni Joseph, sabi ng Panginoon kay Joseph, ng anghel, Joseph, huwag mong hiwalayan si Mary. O, alam niyo ba yung istorya niyo mga kapatid? Mga bata, alam niyo ba yun? Araw ng Pasko? Huwag mong hiwalayan si Mary. Bakit? Sapagkat si Mary ay nagdadalang tao sa Espiritu. Hindi sinabing sa laman. Sa Espiritu. Kaya ang ipinaglilihi niya ay isang banal. Amen po? So, ibig sabihin, galing sa Diyos. So, nakikita natin, bumalik si Joseph. Pinangatawanan si Mary para maging tatay ni Jesus Christ. Kaya ang alam natin, si Joseph ang tatay, ang nanay si Joseph ang tatay, ang nanay si Mary. Amen po? Pero hindi sila nagsiping. Ang anak ni Mary ay galing sa Diyos. Nilupukuban siya ng Espiritu ng Diyos. At ang anak niya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ganyan po kamahal ng Diyos tayo. Bakit? Sapagkat si Jesus Christ pinadala niya rito, hindi para mabuhay, kundi para mamatay para sa kasalanan. Tayo gustong-gusto nating mabuhay, amen? Pero hindi tayo mabubuhay sapagkat tayo ay may nakuhang kasalanan, may nagawang kasalanan dahil kay Adam. O paano namatay si Adam, ganun din po tayo mamamatay. Amen? Purihin ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Parang imbis na ikaw, ako ang mamatay, si Kristo na ang namatay sa krus para sa iyo at para sa akin. Malampakan natin ang ating Panginoon. Kaya tayo ngayon nandito, nananampalataya tayo sa Panginoon. At nais nating tanggapin ang Espiritu Santo ng Panginoon sapagkat ito ang pangako. Bakit? Nasaan ang ating Panginoon Kristo ngayon? Nasa itaas na. Without the Spirit, you cannot be saved. Without the Holy Spirit of God, you cannot be saved. Bakit? Because the Holy Spirit is the one giving you the life. Yan ang nagbibigay buhay sa iyo. Sabi niya, the words that I said unto you, they are spirit and they are life. Kaya importante na tayo may pananampalataya, tinanggap natin si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, you have the indwelling of the Holy Spirit in you. Amen! Kaya, nung nabuhay na magmuli ang Panginoong Kristo, mga kapatid, bago siya umakyat sa langit, ito ang sabi niya. Basahin natin sa verse 1:5 ng Acts. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Kailan niya sinabi yon? Di ba yung sinasabi niya na, sabi niya, tatanggapin ko at tatanggapin niyo ang Espiritu Santo. And in John chapter 14, verse 26, pakibasa po. The Holy Spirit, amen? Siya yung patnubay. Kaya hindi tayo maliligaw kasi meron tayong patnubay. Ano yun? Yung Espiritu na binibigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo yung nagagagala dyan, mga kapatid na, nasaan ba ang Panginoon? Saan ba ako? Ano ba gagawin ko ngayon? Magsisimba ba ako? Hindi mo gagawin yun, mga kapatid, kasi may patnubay ka. Alam mo agad, papatnubay ka agad, brad, sis,
Linggo ngayon, sumamba ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, magpuri ka, umawit ka, awitan mo siya, buhay siya. Ipakita mo rin na ikaw ay binigyan ng buhay ng Panginoon. Pakita mong buhay ka, hindi ka patay. Umawit ka, sambahin mo ang Panginoon, gamitin mo ang buhay mo para maluwalhati mo ang Panginoon. Yan ang patnubay, yan ang Espiritu Santo. Amen? Kaya nararamdaman mo, pag-araw ng linggo, gustong-gusto mo umaten. Sino ang nakaramdam niyan, mga kapatid? Amen. Na pag linggo gusto niya magsimba? Amen. Sino ang ayaw na magsimba? Amen? Oh. Ayaw na magsimba. Bakit? Nawala na yung Espiritu eh. Patay ka na. Kasi ang buhay ay ang Espiritu. Kaya nga tayo binigyan ng Espiritu Santo. Ano ang binigay ng Diyos nung nilikha niya ang tao? Ang tao mula sa alabok, sabi. Mula sa alabok. Pag ang tao namatay, sabi niya, galing ka sa alabok ka rin babalik. Amen po. Sa alabok ka, yun, alabok. Sa alabok ka rin babalik. Kaya ang ginawa ng Panginoon, para wag ka sa alabok manggaling, wag ka sa alabok bumalik, yung alabok na kinortihan niya ng tao, pinormahan ng tao at naging, dahil walang buhay, nakaganyan lang mga kapatid. Kahit sa panin mo, walang nararamdaman, walang buhay po yan, pero mukhang tao at nakangiti. Nakuha niyo sa mall? Yan ang mga manikin na walang buhay. Ganyan po ang tao nung nilikha ng Diyos. Ganyan, amen. Pero nung binigyan ng buhay, hallelujah! Glory to Jesus! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Amen? Alam mo magpuri. Kilala mo kung sino ang Diyos mo. Tumatawag ka sa Panginoon. Kaya hindi alam ng iba pag ang bata, ano ang unang sigaw ng bata pagka may buhay? Ano ang pinakikinggan ng doktor? Ha? Yan. Iyak ang alam nyo, pero ang pinakikinggan niya doon, hindi naman yung sabi ng bata, iyak! Iyak! Ang sinisigaw ng bata, oha! Oha! Alam nyo yung oha? Praise the Lord yun! Hallelujah! Hallelujah! Nagsa-hallelujah yung baby. Bakit pare-pareho ang iyak ng bata? Kahit Amerikano, oha! Wow! Wow! Hapon mga kapatid. Wow! Wow! Oh. Hindi naman sinasabi ng hapon na yung hapon na baby pag umiyak, kumadachi! Kumadachi! O arigato! Hindi. Pag Pilipino naman, hindi, iisa ang iyak. Bakit? Para malaman mo, ang buhay mo, ang lahat ng buhay ng tao galing sa Diyos. Iisa lang. Baka nakalimutan mo, naging sanggol ka. Uha din ang iyak mo. Kasi yung uha, from the word ha, hallelujah. Pagpupuri sa Panginoon po yun. Amen. Kaya nga yung bata, pagkasilang niyan, mga kapatid, ano ang ginagawa sa bata? Dinadala mo sa saan? Sa mall? Dinadala mo sa sementeryo? Oh. Saan dinadala? Sa simbahan. Bakit? Ibinabalik mo, kinikilala mo na, Lord, ito yung binigay mo sa akin, na binigyan mo ng buhay. Pinakikilala mo siya. Nire-recognize mo ang Diyos na nagbigay sa kanya, nagbigay ng buhay. Pinagpapasalamat mo, pinababasbasan mo siya sa Panginoon. Para lumaki siyang may takot sa Diyos. At kahit maliit na bata yung mga kapatid, tinuturoan na yan ng magulang na makakilala sa Panginoon. Amen! Dahil ikaw magulang ka, nilikha ka rin ng Diyos. Nanggaling ka sa pagiging bata. At may nagturo sa'yo para makilala mo ang Panginoon. Amen? Na tayo pag nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, meron kang Espiritu ng Diyos. Huwag mong sabihin, meron kang relihiyon. Hindi, Espiritu ng Diyos ang binibigay sa'yo. Lahat ng may Espiritu ng Diyos, Holy Spirit ng Panginoon, magsabi ng Amen. Amen. Sigaw mo yan, Amen. Amen. Para matakot sa'yo ang demonyo. Amen? Amen? Bakit? Yan ang salita para sa Diyos. At inuunod ng Panginoon yan.
Praise God. So ang promise, sabi nga, the promise of the Father. Sabi niya, maghintay muna kayo dito. Hanggat hindi pa dumarating ang Espiritu na ipinangako ng Ama. Gaano kahalaga po yung mga kapatid na mag-antay sila? Napakahalaga po nun. Hindi nyo sasabihin na maghintay kayo dito. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Pwede na naman silang lumakad o kung saan pumunta. Sabi ng Panginoon, hindi, maghintay kayo rito. Kaya nung nag-antay sa kanila, nag-antay sila, pinagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya napakaganda nung tayo masunurin sa Panginoon. Amen po? Okay, tuloy natin yung basa. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ, di ba? Sabi niya, sinabi ko na ito sa inyo noon pa. Ayan, 14:26, tama po? 15:26, basahin din po natin ang aklat ng Juan. Alam niyo kung kailan sinabi ng Panginoon to, bago po siya dakpin. Ito yung chapter 14 ng John, mga kapatid, yung panahon na yan na Jesus Christ was already in the upper room. At yan ay katatapos lang nila na sila ay maghuling hapunan, the Last Supper. Doon sa upper room, mga kapatid, doon inihayag ng Panginoon ang maraming bagay. Inihayag ng Panginoon doon ang kanyang pagbabalik. Sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon, maraming kwarto. Ako ay babalik para sa inyo. Hindi ko sasabihin ito kung walang bahay doon. Pero sinasabi ko ito sa inyo para mapunta kayo sa aking paroroonan. Amen? Amen. Kaya tandaan nyo, para makapunta kayo ng langit, tanggapin nyo ang ating Panginoong Jesucristo. Kilalanin nyo. Hindi siya yung parang binabanggit lang natin sa pangalan. Tinatanggap natin siya sa puso. Sa puso, nasa puso mo siya. Gusto siyang manahan dyan. Gusto niyang siya ang tumira dyan sa puso mo. Amen? Amen. At kapag nakatira ang Panginoon sa puso mo, mararamdaman mo ang tunay na pag-ibig sa Panginoon. Sige, pakibasa po. Verse 26. Anong ipapatutuo niya? Tungkol sa akin. But when the Helper comes, whom I shall send. Sino ang magsisend? No, I shall send, sabi ng Panginoon. Basahin nyo, ulitin nyo. Verse 26. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko. Susuguin ko. Sino magsusugo? Si Jesus Christ. Mula sa Ama. Bakit? Naroon na siya sa Ama eh. Kaya nga sabi niya, hintayin nyo. Bakit? Aakit pa siya eh. Pag akit niya, nandun na siya, sa kanya susuguin ang Espiritu mula sa kanyang Ama. Sugo. Hallelujah! At, anong gagawin ng Espiritu na yun? Siya ang Espiritu ng katotohanan. He will bear witness about me. He will testify of me. He proceed from the Father and He will testify of me. So, lahat yan, paulit-ulit, binabanggit ng Panginoon. He is the comforter. He is the teacher. The Holy Spirit of truth. Espiritu ng katotohanan. Amen. Kaya nga tayo, ito, simulan nyo to mga kapatid, pag-uwi nyo ng bahay, buksan yung Bible nyo, magre-reveal ang Panginoon sa inyo, may magtuturo na sa inyo. Pag nagbasa kayo dyan, ito yung sinasabi, may tagapagturo na kayo. Sino yun? Ang Espiritu Santo. Ngayon, tinuturuan ko kayo, naririnig nyo iyan, pero pag uwi nyo mga kapatid, ang Espiritu na nagtuturo sa inyo. Amen. Maging ngayon, ang Espiritu ang nagtuturo sa atin. Ginagamit lang po ako. Nandiyan po ba tayo? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Again, in chapter 16, verse 13. So, makita natin yan yung sinasabi ng Panginoon, matagal ko nang sinasabi ito sa inyo. Kaya doon, on the day of Pentecost, hindi na kailangan i-elaborate ng Panginoon yung Espiritu Santo. Alam na nila eh. Sabi niya, antayin nyo. So, ibig sabihin, Lord, bakit? Ano yung Espiritu Santo na, ano yung pangako ng Ama? Hindi na sila nagtanong, mga kapatid. Hindi na kailangan elaborate. Sinabi ko na to sa inyo. So, nag-antay na sila. Inaantay nila yung Holy Spirit. Ng pagbaba ng Holy Spirit. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Amen. Everybody say amen? So, on the day of Pentecost, mga kapatid, makikita natin, it was the first fruit fiesta po yun on the day of Pentecost. Jesus Christ rose again from the dead, the feast of first fruits. Amen po. At makikita natin, 50 days after, na nabuhay na magmuli ang Panginoon Kristo, that is, ang tawag doon, is the day of Pentecost. At alam niyo po ba kung ano yung
yung unang day of Pentecost in the Old Testament? The first Pentecost in the Old Testament was the giving of the Ten Commandments. That is the first Pentecost in the Old Testament in Mount Sinai. Anong araw na yun, mga kapatid, na ibigay ang kautusan sa kanila, 3,000 souls died. Kasi nung sabihin nila sa Panginoon, Lord, Moses, narinig nila yung tinig ng Diyos. Ang lakas, nakakatakot. Sabi niya, Moses, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos na lahat ng sasabihin niya, gagawin namin, susundin namin. Pagdating nung sinabi nila yung mga kapatid, nagkaroon na ng distansya ang Panginoon. Wala pang ang inuutos ang Panginoon, mga kapatid, yung tao, nagyayabang na. Susundin namin lahat ng inuutos niya. Wala pang ang Ten Commandments, nangangako na. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Kaya, sabi ng Panginoon, distansya na siya. Huwag mo na sila palapitin, hindi na sila pinalapit. At binigay ng Panginoon ang Ten Commandments. Na kahit isang tao, hindi kayang sumunod. Amen? Dahil doon, sa hindi sila kayang sumunod sa kautusan, kahit isa wala silang kayang sundin, inihanda ng Panginoon yung pagpatay sa hayop. Yun yung redemption. Na kung nagkakasala kayo, ialay nyo. Mag-alay kayo ng hayop na papatayin, ibubuhos yung dugo. Kaya mababasa niya sa Exodus, mga kapatid, nung ibigay ang kautusan, hindi lang yung kautusan ang binigay, ibinigay din yung seremonya upang ang tao ay maging malinis. Pag sila ay nagkasala o nalabag. Nakuha niyo ba? Nagpapatay talaga sila ng hayop at yung dugo pinabubuhos nila. Hinusunog yung handog na yun. Ang tawag doon ay Cordero o Lamb of God. Without spot, without blemish. Para ipakita sa kanila, mga kapatid, bakit without spot, without blemish? Hindi sila pwedeng kumuha ng kahit anong hayop dyan na basta hayop o kambing o ano, hindi. Kailangan lamb at kailangan ito without spot, without blemish because it is the picture of our Lord Jesus Christ. In Him no sin, He did no sin, He knew no sin. Walang kasalanan ng Panginoon sa puso, sa salita, sa gawa. In Him no sin. Wala siyang ginawang kasalanan. He did no sin. He knew no sin. Kahit kailan hindi siya magkakasala. But He died on the cross. Why? Because He took on your sins. Of not just past, but even your present and even your future. The sin of your entire life. Tinanggap ng Panginoon sa krus. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Bakit entire life? Because God, mga kapatid, lives outside time. Pag sinabing outside time, wala siya sa past, present, and future. Outside time siya. Nakuha niyo po? Pag tinignan tayo ng Panginoon, mga kapatid, alam na niya yung pinanggalingan mo at alam na niya yung paroroonan mo. He knows your past, He knows your present, and He knows your future. Kaya kapag nagpatawad ng Panginoon, past, present, and future. After Jesus Christ rose again from the dead, yung first Pentecost, ang pagkakaloob ng kautusan. Now, this time, kaya dyan, mababasa dyan, on the day of Pentecost, sa chapter 2, verse 1, ano mababasa niyo po doon? Ang sabi dyan, when the day of Pentecost had fully come. Binigyan dito ng diin sa New Testament, sa Bible ko, yung salitang, when the day of Pentecost had fully come. Yung fully come, ito na yung pinaka fully come. Kasi ang tinutukoy niya, yung first Pentecost, 3,000 souls died. Namatay. Pero this time, on the day of Pentecost, mga kapatid, hindi kautusan ang binagawa, ang ibinuhos ng Panginoon ay ang Espiritu Santo. At nung sila ay nagsalita sa iba't ibang wika, makikita natin dyan, mga kapatid, kung ano nangyari. Nung nangaral si Pedro, 3,000 souls. 3,000 souls live
na buhay, nabigyan sila ng buhay, at ang buhay na binigay sa kanila ay kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Kaya, dito, maintindihan natin na ano ang palatandaan na sila ay na puspos. Sabi diyan puspos ng Espiritu Santo. Sabi diyan, di ba? Because they received the baptism of the Holy Spirit. At paano natin nalaman na sila ay baptized with the Holy Spirit? Sa chapter 2, they were filled with the Holy Spirit. Amen. Dito tayo tumingin. Paano natin malalaman na sila ay baptized sa Holy Spirit? They were filled. Sabi dyan, they were filled with the Holy Spirit. Everybody say amen. Sabihin nga po natin, filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Yan. Spirit. And, pwede naman tayong tumigil doon dahil filled na sila ng Holy Spirit? Hindi tayo titigil doon. Ituloy, pag tinuloy yung basa, they were filled with the Holy Spirit and they began to speak with other tongues. Makinig tayo mga kapatid ha. Tingnan nyo. Yung mga alagad, ilan yung alagad ng Panginoon? 12. At meron pang iba. Kahit sumusunod sila sa Panginoon, sinusunod na nila ang Panginoon, pero hindi pa po sila ligtas. Nakuha niyo po? Kailan sila naligtas? Sa John chapter 20, verse 19. Tingnan nyo, nakita niyo to ha. After Jesus' resurrection from the dead, no, nagpakita siya sa mga alagad. Tama? At ano sabi niya? Receive the Holy Spirit. Sinabihan niya sila, receive the Holy Spirit. That's the only time they were saved. When we believe the Lord Jesus Christ, we receive the Holy Spirit. That's the time we are saved. Everybody say amen. Amen. Kaya pag sinasabi kayo, di ba may nangangaral, sabi niya, kailan ka naligtas? Nung simulang maligtas ka, ang tinutukoy dyan, nung tanggapin mo si Kristo, you receive the Holy Spirit. Amen? But, on the day of Pentecost, they were baptized with the Holy Spirit. Yun po yung binasa po natin, di po ba? Amen? Nung sila ay tumanggap ng Espiritu Santo, sa verse 22 yan, di po ba? Nagkaroon na ng indwelling ng Holy Spirit sa kanila, but it was only on the day of Pentecost that they received the baptism of the Holy Spirit. Amen? Paano nila nalaman na they were already baptized with the Holy Spirit? Dito sa chapter 2, verse 4, they were filled with the Holy Spirit, but hindi tayo natatapos doon, hindi tayo stop doon sa they were filled with the Holy Spirit. Sabi niya, and they began to speak with other tongues. So, ang way para malaman mo na siya ay baptized ng Holy Spirit, they spoke with other tongues. They were filled with the Holy Spirit and they spoke with other tongues. Everybody say amen. Ang Holy Spirit, mga kapatid, kapag tinanggap natin itong Espiritu na to, and they began to speak with other tongues, bakit sila nagsalita sa iba't ibang wika? Because the Holy Spirit, nung tanggapin nila ang Espiritu Santo, they were filled with the Holy Spirit, the Holy Spirit put words in their mouth. Naglagay dyan ng salita, ng word dyan sa iyong bibig, in your mouth. Amen? Amen po. Amen. Yun, at yun ang dahilan kung bakit po sila nagsalita sa ibang wika. At ang tawag po natin dito ay tongues. Sa Tagalog ibang wika. In English, tongues. Say tongues. Ayan, tongues. Binibigyan ka ng word, nilalagyan ng word ng Espiritu Santo yung iyong salita. At itong salita na to,
kinig tayo mga kapatid. Itong word na ito ang gift ng Panginoon sa atin na takot ang kaaway dito. Nakikinig po ba tayo mga kapatid? Takot ang kaaway, takot si Satanas dito, takot ang demonyo dito. When you speak in tongues. Because ayaw ng demonyo o ni Satanas o the devil doesn't want you to speak these tongues. Ayaw niya. Kaya ang sasabihin niya sa'yo, sasabihin sa'yo, bakit ka nagsasalita ng hindi mo naiintindihan? Yung mga nagsasalita ng ibang wika, mga weird yan, mga ganyan yan. Ginagano niya yun. Bakit? Gusto kanyang tumigil sa pagsalita sa ibang wika. The reason why is kapag tayo nagpe-pray in tongues, the Holy Spirit is praying on behalf of us to God. Sa Diyos siya nagpe-pray, sa Diyos siya nagsasalita. Amen po? At kapag tayo nagsasalita ng ibang wika o tongues, mga kapatid, hindi kayang i-decode. Parang code, parang password. Nakuha niyo ba mga kapatid? Hindi niya kayang i-decode yun, hindi niya naintindihan yun. Hindi kayang malaman ni Satanas kung ano ang sinasabi mo sa Diyos. Yun ang isang bagay na kinatatakot niya. Maliwanag po ba? Everybody say amen. Amen. Ang sabi ng iba, may nagtuturo mga kapatid, na ang pagsalita din daw sa ibang wika ay ito daw yung alam daw nila yung sinasabi nila. Katulad dito, halimbawa ako, Tagalog, kaya kong magsalita ng Bisaya, kaya kong magsalita ng Bisaya, Muslim. Magsalita ng Muslim. Di ba? Kaya kong magsalita. So, pwedeng sasabihin nila, iyan yung ano mo, kasi hindi naintindihan yan eh. Naka nyo? Okay, hindi po ganun mga kapatid. Hindi po yun ang o kaya, halimbawa ako, Pilipino ako, kaya kong magsalita ng Hapon. Kaya kong magsalita ng Indonesia. Kaya kong magsalita ng Korean. Sabi nila, yung mga nagsasalita ng ibang wika niyan, kaya nilang, yung alam nila sinasabi nila, mga yan salita ng ibang wika ng Korean. Pero hindi po mga kapatid. Ang salita nila, kung sila man ay nagsalita ng, sabi nila doon kasi, di ba, sabi, salita namin yan, salita namin yan. Yung salita na yun na sinasabi nila sa bibig nila, ay hindi po nila inaral. Nako nyo? Hindi nila yun pinag-aralan, hindi nila yun, para bang minimorize yung salita na yun, tapos yung sasabihin nila, hindi. Dumating lang po yun mga kapatid na instantly na dahil yung mga tao doon ay iba't ibang lahi. So, iba't ibang wika ang sinabi nila. Nakuha niyo ba mga kapatid? Nakita ko tuloy mga kapatid si Prime Minister Netanyahu nung nagsalita siya eh. Sabi ko, ibang wika to ah. Si Prime Minister Netanyahu, nakita niyo ba kilala niyo ba si Netanyahu? Hindi naman. Yung presidente ng Israel mga kapatid, si Netanyahu. Israel Prime Minister, nagsalita siya, hindi mo siya maintindihan, may nag-i-interpret ditong English. Pero yung salita niya, parang mga maiksing salita lang. Sabi ko, parang kung tutuusin, parang speaking in tongues yung siya sabi. Kasi hindi mo maintindihan, sa mga speaking in tongues, parang naano mo. Yung mga ganun. Kaya sasabi nila, alam niya yung sinasabi niya, hindi po mga kapatid. Sabihin natin alam niya, pero yung sinasabi niya mga kapatid, nakuha lang niya yun sa gift of tongue. Yun ay talagang binigay yun sa kanya. Nilagay ng Diyos yung salita na yun doon sa kanyang bibig. Naintindihan po natin mga kapatid? Amen? Kaya ako sinasabi ito mga kapatid, ang tawag dito is a supernatural language. When you pray in tongues, ma'ashila makandara, kila mo shilarara. When you pray in tongues, you are not praying for yung ikaw ang nagdadasal, yung Espiritu ang nagdadasal on your behalf sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Kaya ito, you can pray yung sometimes na bigat ka, di mo lang ipagpe-pray mo. You can pray in tongues. At hindi mo inisip kung ano ang sinasabi mo. Hindi mo kailangang isipin. Bakit? Ang Espiritu ang nananalangin para sa iyo eh.
Kapag nanalangin ng Espiritu on your behalf, mga kapatid, alam niya eksakto ang kailangan mo. Alam din niya ang perfect prayer para sa Diyos kasi siya mismo ang nakikipag-usap sa Diyos. And He is not limited. Tayo limited tayo. Pag nagdasal tayo, ang prayer natin yung alam lang natin eh. O alam mo, kunyari sa estudyante, alam mo, magkakamali ka rito, baka magkamali ako doon. Pero ang iniisip ng Espiritu, yung pumasa ka. Nakano mo mga kapatid? Hindi lang ikaw magkakamali dyan. Dito, bagsak ka pa rito eh. So yun ang pinagpipray ng Holy Spirit kasi hindi mo alam. Yung bagay na hindi mo alam. Kaya nga, you can pray whatever situation na kailangan mong manalangin, pray in tongues, the Spirit is praying to God on your behalf. I want you to be baptized with the Holy Spirit. Kaya inaalam natin to ngayon. Tama po ba? Amen? So, sino ang nagsalita? Who spoke? Merong binabaptize sa Spirit, mga kapatid. Pag binaptize sa Spirit, pinanalangin natin siya na tanggapin niya ang Espiritu Santo. So, ang ginagawa niya, hinihintay niya yung Espiritu Santo na magsalita para sa kanya, sabi niya. Kaya sabi niya, buka mo yung bibig mo, nakabuka rin. Receive the Holy Spirit. La eh. Hinihintay niya. Ang sabi sa Bible, mga kapatid, begin to speak. Tama ba? And they began to speak with other tongues. Hinihintahin niya. Ako, hintay ko, Panginoon. Dito sa binasa, balikan natin sa verse na to, mga kapatid, tingnan nyo. Kung hinintay ba nila. Sa chapter 2, verse 4, hindi po ba? Hindi po sinabi doon, nang sila ay napuspos ng Espiritu Santo, hinintay nilang magsalita ang Espiritu Santo para sa kanila. Hindi. Nang sila ay mapuspos ng Espiritu Santo, and they began. Amen. Makinig tayo, mga kapatid. They began to speak in tongues. Ibig sabihin, yung nagsalita sila, it is an active voice. Active, ibig sabihin, ikaw ang magsasalita. Parang ganito, mga kapatid. Nung sila ay tumawid sa Ilog Jordan, umaapaw po yung ilog. Kaya umaapaw yung ilog. Sabi ng Panginoon, tawirin niyo yan. Bago sila tumawid ng Jordan, yung palilibutan nila yung Jericho, di ba? Malalim ang ilog. At ang sabi nila, sige, tawirin niyo yan. Apaw-apaw. Sabi nila, natatakot sila. Hindi, tawirin niyo. Hindi nila alam na yun, mga kapatid, yung pananampalataya nila, nagagawa ang Panginoon ng himala doon, yung the moment they step on, they take the step of faith, yung step of faith na nanampalataya sila, sabi ng Panginoon, tawirin ko to malalim. The moment yung na-touch ng paa nila yung tubig, pag tapak nilang ganon, biglang nahawi po yung tubig. The same thing po yung sa panahon natin. When we are filled with the Holy Spirit, amen, start speaking. Speak out yung word na nandiyan. Ikaw, gusto ng Diyos maging active po tayo. Alam mo ibig sabihin active? Ikaw ang magsasalita. Hindi mo hihintayin na mag-aantay ka, hindi. Ikaw ang magsalita. Mo shikila, nahantara na shikila ba shina. Everybody say amen? Ikaw ang magsasalita. Pansinin niyo. Kura na ba shikila na ba shikila na. Pansinin niyo po. Sino nag-start? Sino nag-start? Ako. Sino nag-stop? Ako din. So, yun yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi tayo dinadrive. Nandiyan po ba tayo? Hindi tayo yung, alam nyo yung naghihintay na ang pumapasok doon yung bad spirit. Nandiyan po ba tayo? Yung kapag hindi ka active, kasi ang gusto mo, siya yung kumilos sa'yo.
ang tao pinoses ng espiritu, yung masamang espiritu, yung spirit, pag pinoses ang tao ng masamang espiritu, ginagawa niya yung hindi niya gusto. Kaya nagugulat na lang siya, hindi niya makontrol yung sarili niya, nagtatumbling siya dyan, kung ano-anong pinuntog niya, ulo niya doon, hindi niya makontrol. Bakit? Masamang espiritu ang pumasok. Kaya nga ang Panginoon, ang espiritu is gentle. The Holy Spirit is gentle. Hindi, ito yung gift ng Panginoon na ikaw yung may control, na sa iyong sariling kapasyahan, mag-uumpisa sa iyong sariling kapasyahan, mai-stop mo siya. Ngayon, kasi mo ko saralaki na masala. Hakisili rin. Stop. Kanya po ba tayo mga kapatid? Ura rin mo sukula na ba? Stop. Start. Kusili mo kung kananahira masik ka na. Stop. Stop. You can start again. Kula na masingka na mahandara. Stop. Start again. Kusili na mahandara mahupina. Nakaya ba? Amen. Be filled with the Holy Spirit. Mamaya pag-pray po natin. O kayo. I want everyone to receive the Holy Spirit. To be baptized with the Holy Spirit. This is power. Kapag tayo may nalulupit, ito, na-experience ko ito. Pag ako bigat sa problema ko, hindi mo na alam kung ano sasabihin mo sa Panginoon eh. Sasabihin mo, Lord, puro ka, Lord, wala ka naman sinasabi. Ano? Lord, please. Anong please? Hindi. Kuya na masika, lamahan na lang. Pura na masika. Yan. Ano kanya po? Kung kailan yung mabigat. Kahit bata, you can receive. Now, you have faith. Tama ba? You believe, you receive Jesus Christ, and you receive the Holy Spirit. You have them in you. Kaya kapag tayo nahihirapan, kushila ba? Ano sabi ng Bible? Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4, chapter 14 pala, sorry. Tinutukoy niya dito tayo ng mga kapatid. Kapag ako, example, ako yung ginagamit ng Panginoon, tama? When I prophesy, I speak the word of Christ, sino ang lumalakas? Kayo nakikinig, di ba? Edifies the church. Yun yung binibuild kayo, binibuild up tayo. Kung may duda tayo, binibuild up tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Now, when you speak in tongues, mga kapatid, sabi niyan, edifies, not you, not the church, himself. Kaya itong pray in tongues na to is for not just for the blessing na natatanggapin natin sa Panginoon, yung Espiritu nasa atin, but it is for the edification of yourself. Naku po, binibuild up yung sarili mo, yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, yung katawan mo, binibuild up when you speak in tongues. Nabibuild up. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya habang you can pray in your private communication with God. Na nagsosolo ka lang, minsan kahit saan ka naroon, nandiyan ka nasa jeep ka ngayon, bumabagyo ngayon, Lord, mas, tinan nyo, pag nagpe-pray kayo, mas kayo, komportable, hindi kayo alam nyo ba mga kapatid, yung nananalangin kayo na nag-worry kayo, sa tingin nyo, walang sabit yung prayer natin? Walang sabit? Walang problema? Meron yung, Lord, please, di ba, nagmumukha siyang hindi nagbibigay kasi nag-aalala ka, Lord, please, hindi binibigay. Pero when you speak in tongues, kung wala mararap, wala yung wala yung emotion mo, wala yung mind mo, wala doon. It is purely the Holy Spirit praying and without your mind. Yun na naman siya talaga. O nahihirapan ka mga kapatid, pero hindi ikaw ang nananalangin, ang nananalangin yung Espiritu mo. And the Holy Spirit prays perfectly for God, to God. And the Holy Spirit knows your need. Siya nakakaalam sa'yo. At alam niya kung anong mangyayari sa'yo doon. Yun ay pinagpipray pa rin niya sa'yo. Amen. Ikaw ang pinagpipray mo, yung ngayon lang. Lord, please, wala kayo makain, yung bigyan mo yung pagkain. Pero ang Espiritu mga kapatid, hindi lang yung ngayon pinagpipray sa'yo. Yung pati bukas mo, pati susunod mo. Dahil nakikita ng Espiritu lahat sa buhay mo. He knows everything. He knows all things because He is the Spirit. Nandiyan po ba tayo mga kapatid?
Kaya ikaw nananalangin ka, kalamara. Nag-worry ka mga kapatid, pero hindi naapektuhan yung prayer mo. Bakit? The Holy Spirit is praying for you. Kung kulalaman ka, nag-worry ka, pero andun yung trust mo sa Panginoon, siya lamang hanta na masika. Ura na mahila, masika na mahanda na masyukula man. Ura na mahila, masika malakit sala. Huwag siya malahanda na masika na marakil mo sila. Nag-worry ka, pero ang Espiritu na nanalangin para sa iyo. Hindi naapektuhan yung panalangin mo. Because it is the Spirit. Praise to God. Subukan mo manalangin ka sa sarili mong kalaman. Limited ka. Lord, please, kailangan ko po nito. Naku, Lord, baka mabasa ako, Lord. Naku, Lord, baka ma-accident. Lord, baka madulas ako doon, Lord. Naku po, mga kapatid, nataranta na ikaw sa sarili mo. Sa tingin mo natutuwa ang Panginoon sa iyo. Ba't ka natataranta? Naalala si Moses, sabi niya, Lord, anong gagawin namin? Nagreklamo na itong mga tao dito. Saan kami pupunta? Iilog po ito, Lord. Anong gagawin namin? Lord, tulungan mo po kami. Ano sabi ng Panginoon kay Moses ni Yahweh? Moses, bakit ka tumatawag sa akin? Ano ba yung hawak mo? Ano yung hawak mo, Moses? Tungkod po. Ano gagawin mo sa tungkod mo? Isaw-saw mo dun sa tubig. Nung isasaw niya, itutok mo, sabi, point mo to the water. Di ba? Ano yung point to the water? Yung binigyan tayo ng Holy Spirit eh. Start. Take the step of faith. Ano yung step of faith? Speak. Begin to speak in faith. Speak out in faith. Hindi basta magsasalita ka, speak out in faith because you are inaantay mo yung pangako mo to Lord eh. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Pangako mo to Lord. Bibigyan mo kami ito. Hallelujah. Pinipil ka ng Panginoon. You are filled with the Holy Spirit. Let it speak. Let it come out from your mouth. Let it come out from your mouth. Let it speak out. Let it pray out. Pray it out. Alam mo siya. Pugo siya malahan para masakit. Amen. Praise God. Ito yung active part natin sa Panginoon. It is active part. Yung tayo, you begin to speak in tongues. And to be filled with the Holy Spirit, it is the part of the Holy Spirit. It is the part of God. Na tayo, it is a passive voice po yun, na tayo ay i-feel ng Espiritu. Part niya yun. Kaya tayo na-feel ng Spirit. Okay, nandyan yung Spirit, pero speak. Yung part natin. Be active. Active. Kaya pag naramdaman mo na yung salita mo, hindi mo na ito, huwag mo isipin. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Sabi niya, nagkasalita na ako. Huwag niyong pakialaman. Just let it go, let it go. Tandaan nyo, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo kailangang maintindihan ang sinasabi mo because it is the Spirit that prays to God. Ang Panginoon, mga kapatid, the Holy Spirit, tandaan nyo, He will not possess you. He will not drive you. Amen? He will not drive you. Anong gagawin ng Espiritu sa atin? He will lead you. Sabi niya, as many as are led by the Holy Spirit, these are the sons of God. As many as are led. Paano tayo nililid? Paano naglilid? Hindi nagda-drive. Yung drive kasi, yung drive ganito eh. O kunyari may tao dito sa harapan ko, di ba? Ida-drive ko siya. Paano? Hawakan ko sa balikat. Oo. Nakuha nyo? Kaya, oo. May nagda-drive sa akin eh. Nakuha nyo? Yun, dinadrive ka. He will not drive you. He will lead you. Paano nag-lead? Sino nanay dito? Nanay. Paano niya nililid ang anak niya? Masa si Sisig? Masa si Sisig? Ito si Sisig. Ang gwapo. Si Sisig pala. Lead ko si Sisig. Hawakan ko sa kamay. Niya? That's leading. Amen. That's leading. Nililid ka. Kaya ikaw, sumusunod ka. Pag ayaw mo, stop. He will not lead you. Nakaya. Then, kung gusto mo mong i-lead ka, sunod ka. That's leading. So, the Holy Spirit, yung sa tao yun, nililid ka sa kamay, di ba? Sa kamay. Sa tao. Pero ang Espiritu sa'yo, ang Espiritu Santo pag nag-lead, puso.
doon ka nililid. Kaya mararamdaman mo sa puso mo, gusto niya lumabas. Gusto niya mag-speak. Gusto niya mag-come out. May word dyan sa bibig na binigay sa'yo, come out to Farhala. Oh, hasya makashalana. Amen? Yan, sa puso. Yung paano ba, hindi ko alam to, Lord. Oh, hindi ko talaga alam. Let it go. Hindi mo kailangang alamin. Kung anong sabihin niya, bahala. Hayaan mo siya. Sabi niya, Pastor, hindi ko naintindihan siya sinasabi mo. Hayaan mo lang, hindi mo kailangan intindihin. Nandiyan mo ba tayo, mga kapatid? So, sa puso, nililid tayo ng Espiritu. Sa tao, sa kamay, pero sa Espiritu, yung puso ang nililid ng Espiritu. Paano nililid ang Espiritu? Ng Espiritu ang puso? It is by the peace and the absence of peace in our heart. Absence. Ano ibig sabihin? Naroon yung kapayapaan mo. Diyan po ba tayo? Pag wala ang kapayapaan mo dyan, stop. Pag may worry, stop. Hindi yan ang peace. Yung peace, payapa. Kapag gumagawa ka ng desisyon, di ba? Kasi nagdidesisyon dito. Pag nagdidesisyon ka, ito ang tamang desisyon. Ramdam mo, I have peace. Walang ano to, malinis to. I have peace. Go. Pero pag nagdesisyon ka, ako, naintindihan to. Kung may tuloy, palipas ka na ng araw. Iba. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Because you don't have peace. You must have peace. Yun yung leading ng Holy Spirit. Did you get it? Praise the Lord Jesus Christ. So tayo po ay mananalangin mga kapatid. At gusto kong i-encourage kayong lahat. Encourage kayong lahat na tayo ay mabaptize ng Holy Spirit. Maaaring yung iba sa atin mga kapatid ay hindi pa po na-experience to. No? Paramihan sa atin. Maaaring yung iba na-experience na. So ang kailangan mo lang, kung na-experience mo na to, nag-pray ka na in tongues, what you need to do is to pray again. Pray again.